Bigla na lamang, masiglang hinalikan ni Menglo si Shen Yuan at sabay sabing. Talaga ba, kahit anong sasakyan basta't hindi lalampas sa 3 milyon, ako ang mamimili. Shen Yuan, mahal na mahal kita. Habang punong-puno ng tuwa si Menglo, tahimik namang napaisip si Shen Yuan. Oo nga't habang mas malaki ang ginagastos, mas malaki rin ang cashback, pero sa bahay ni Nana, 3 milyon lang ang nagastos ko. Kung bibilhan ko si Liu Menglo ng sasakyang higit pa roon, ano kaya ang mararamdaman ni Nana? Pagkasabi ni Shen Yuan ng limitasyon sa presyo, kumalas agad sa pagkakayakap si Menglo at tuwang-tuwang sinabi. Matagal ko nang gusto ang Porsche. Mukhang lampas lang ito ng kaunti sa 2 milyon, ayos lang ba yun? Agad namang sumagot si Shen Yuan. Siyempre naman. Pero kasunod noon, bigla siyang napaisip. Pinag-usapan din namin yan noon ni Nana, pero ang gusto niya ay Maserati. Tiningnan ko rin yun dati, maganda rin talaga. Nagulat si Shen Yuan sa sarili niyang natuklasan kaya agad niyang tinanong si Menglo. Gusto ni Nana ng Maserati. Kalmado namang tumanggaw si Menglo at sagot niya. Oo, hindi nagtagal, tinanong din niya si Shen Yuan. Iniisip mo rin bang bilhan ng sasakyan si Nana? Diretsyong sagot ni Shen Yuan. Huwag na tayong paligoy-ligoy pa. Oo, pinag-iisipan ko talaga. Biglang napaisip si Menglo sa sinabi ni Shen Yuan. Grabe, ang swerte talaga ni Nana. Isang bahay, isang sasakyan, mahigit 5 milyon na ang lahat. Sabay noon, kinausap niya ang sarili. Tama na, Liu Menglo. Bakit ka ba masyadong apektado? Kakasimula niyo pa lang ni Shen Yuan. Matutong makontento. Habang tuluyang bumangon si Shen Yuan mula sa kama, naiwan si Menglo na mag-isa. Kinuha niya ang kanyang cellphone at napansin niyang may mensahe mula kay Chen Chen. Lu, sabi ng kakilala ko, nakita ka raw kagabi sa Grand Hyatt. Doon ka ba talaga nagstay? Agad namang nag-reply si Menglo. Oo, may nagdala sakin doon kagabi. Kasunod noon ay nag-send siya ng emoji ng pasang kumakain. Nagulat si Chen Chen at agad siyang tinanong. Ha, kasama sino? Sagot naman ni Menglo. Sino pa ba kundi si Shen Yuan? Ang tanga-tanga ko talaga. Lamambot ang puso ko, kaya sumama ako sa kanya. Pagkabasa ni Chen Chen ng mensahe ni Menglo, bigla na lang siyang nenas. Lulo, sobra ka naman. Pumayag ka rin naman, di ba? Bakit parang pinalalabas mong pinilit ka? Kilala ko yan, malamang siya pa ang unang lumapit kay Shen Yuan. Bigla siyang natigilan at napaisip palalo. Pati ba naman yung isa ko pang bestie ay nakasampa na rin sa luxury cruise? 3 kaibigan kong babae, tapos ako lang ang malas. Wala na talagang hustisya. Samantala, habang natatapos na magbihis si Shen Yuan, lumapit ito kay Menglo at sinabi. Coach Liu, ikaw na bahala pumili ng sasakyan. I send mo lang sa akin ang account details mo, at ako na bahala mag-transfer ng bayad. Namula si Menglo sa kilig at hiya, pero masaya siyang sumang-ayon. Sa kanyang yulunan, tumaas pa lalo ang favorability score niya, naging 86 na ito ngayon. Habang tinitingnan ni Shen Yuan si Menglo, napangiti siya at naisip. Ang highest affection score kagabi ay 82. Ngayon, 86 na. Mukhang papalapit na talaga ang 70-point affection reward. Makalipas ang ilang sandali, nasa loob na ng kanyang sasakyan si Shen Yuan nang biglang tumawag si Chen na. Masigla itong nagsabi, natuto na akong gumawa ng lahat ng klase ng kape. Kailan ka pupunta para matikman? Sumagot si Shen Yuan, Nana, may lakad ako ngayon kaya hindi ako makakapunta. Pero, plano kong ibili ka ng sasakyan. Tignan mo na lang kung anong gusto mo. Nagulat si Chen na sa narinig kaya agad niyang sinabi, kakabili mo pa lang sakin ng bahay, tapos ngayon sasakyan naman. Shen Yuan, huwag ka nang magsayang ng pera. May kotse na naman ako pang commute. Hindi ko na kailangan pa. Ngunit mariing tugon ni Shen Yuan, behave ka lang. Gusto ko lang talaga bumili ng kung ano-ano para sa babae ko. Hindi naman tayo kapos sa pera.
Anong klaseng kotse ang gusto mo? Medyo nauutol na sagot ni Chen na, kahit regular lang, B-class car ayos na. Hindi kailangan ng mamahalin. Ngunit mariing sagot ni Shen Yuan, hindi pwede yun. Ang sasakyan ng babae ko dapat hindi bababa sa 2 milyon. Lalong pinagpawisan si Chen na sa narinig. 2 milyon. Sobrang mahal na niyan. Una bahay, tapos ngayon supercar naman. Sinabi ni Shen Yuan, hindi ba malapit na ang birthday mo? Isipin mo na lang to bilang regalo ko sa'yo. Nana, huwag kang manghinayang sa pera, mayaman ang lalaki mo. Sabay noon, tinanong niya ito, kung sakaling may mangyari sa amin ni Liu Menglo, magagalit ka ba? Sa isip ni Shen Yuan, hindi ko na to kayang itago. Mas mabuting ako na mismo ang magsabi kaysa marinig pa niya sa iba. Malungkot na sagot ni Chen na, oo, masasaktan ako. Pero alam kong wala rin akong magagawa para baguhin ka. Ang totoo, ang mismong pag-amin mo ay nagpapakita na may malasakit ka. Pero kung mauulit pa ulit ito, huwag mo na lang sabihin. Ayokong masaktan muli. Agad na sinabi ni Shen Yuan, Shen na, huwag kang mag-alala. Sa puso ko, ikaw lang ang natatangi. Walang makakapantay o makakapalit sa'yo. Agad siyang tinanong ni Chen na, totoo ba yan? Ako lang ang sinabihan mo niyan, di ba? Seryosong sagot ni Shen Yuan, oo naman. Ikaw lang. Hindi ko yan sinabi kahit kanino pa man. Dahil doon, napaluha si Chen na sa tuwa. Sinabi niya, naniniwala ako sa'yo, Shen Yuan. Hindi ko naman hinihiling ang sobra. Ang gusto ko lang ay bumisita ka minsan sa kafe para uminom ng kape, o kumain tayo sa bahay kapag may oras ka. Sapat na yun sa akin. Biglang naisip ni Shen Yuan, si Chen na talaga, bihirang babae. Maalaga, matipid, at iniisip pa rin ako kahit hindi ko hinihingi. Sabay noon, sinabi niya kay Chen na, pupuntahan kita ngayong gabi. Kailangan kitang damayan. Kailangan kong bumawi, okay. Tinanong siya ni Chen na, bawiin mo ba yan sa maayos na paraan? Agad na sumagot si Shen Yuan, syempre naman. Kilala mo ako. Napatawa na lang si Chen na sa sagot ni Shen Yuan. Sige na, tigil na muna tong kwentuhan natin. May trabaho pa ako rito sa shop. Napahawak na lang sa ulo si Shen Yuan at naisip niya, ang hirap palang maging babero. Paano kaya nagagawang magmultitask ng ibang lalaki nang hindi nahuhuli? Bago siya dumiretso kay Chen na, dumaan muna siya kay Professor Lee. Sakto namang palabas si Professor Lee sa kanilang lumang bahay, dala-dala ang ilang kahon ng gamit. Napansin siya ni Professor Lee at sinabing, andito ka na pala. Sagot naman ni Shen Yuan, nandito ako para tumulong. Sabay kuha niya sa mga bitbit ni Professor Lee at sinabing, ako na po ang bahala dito. Ngunit sa hindi inaasahang pangyayari, biglang umihip ang malakas na hangin. Natamba ang kahon at natanggal ang takip. Tumambad sa harap ni Shen Yuan ang laman nito, mga bra ni Professor Lee. Nanlaki ang mata ni Shen Yuan sa gulat, lalo pat lumalakas ang hangin at nagsiliparan pa ang iba. Sa bawat kulay na makita niya, may pink, puti, at maging celadon, iniisip niya, ganito pala ang mga sinusuot ni Professor Lee. Maganda siguro kung makikita ko itong suot niya sa personal. Habang pinupulot ni Professor Lee ang kanyang mga bra, halos lumubog ito sa hiya. Namumula ang kanyang mukha, sabay sabi, Shen Yuan, ako na ang bahala dito. Puntahan mo na lang ang ibang gamit. Makalipas ang ilang sandali, natapos na rin si Li Meng sa pagkakarga ng mga gamit sa sasakyan. Sinabi niya, isang trip lang hindi sapat. Mukhang kailangan pa ng isa pang balik. Mauna na kayo ngayon. Paglapit niya sa bintana ng kotse, biniro pa niya si Professor Lee, huwag mong kalimutang i-support si Nigatron sa Ko-Fi. Medyo nailang si Shen Yuan sa tingin ni Li Meng sa kanya, pero tahimik na lang siya. Saka sinabi ni Professor Lee, Shen Yuan, ay navigate mo tayo papuntang Dongsheng Community. Sagot naman ni Shen Yuan, sige po, Professor. Fair na. Habang nasa biyahe, nagsalita si Professor Lee, huwag mo nang pansinin ang kapatid ko.
Ganyan talaga siya. Hindi naman siya bastos o may galit sa'yo. Sagot ni Shen Yuan, ayos lang. Sa totoo lang, mas magaan ang pakiramdam ko sa kanya ngayon kaysa nung nakaraan. Habang nakatingin sa bintana, malungkot na sinabi ni Professor Lee, dati hindi naman siya ganyan. May boyfriend siya nung college, maganda yung lalaki, may salamin, mukhang matinong tao. Magkalayo sila, long-distance relationship. Isang Pasko, pinuntahan siya ni Li Meng. Naabutan niyang may hawak na ibang babae sa bewang at papasok na ng hotel. Wasak na wasak siya noon. Simula noon, tinabangan na siya sa mga lalaki. Nagulat si Shen Yuan sa narinig, kaya napatayo ang boses niya, anong klaseng lalaki yon? Basura. Napatingin si Professor Lee sa kanya, napapangiti, sabay tanong, ikaw kaya? Hindi ka rin ba basura? Agad na sumagot si Shen Yuan, ako. Siyempre hindi. Ako ang pinakamalinis na lalaki na may malaking di. Ikaw, anong tingin mo sa mga lalaki? Sagot ni Professor Lee, ako. Wala naman akong issue. Hindi ko kasi naranasan yung naranasan ng kapatid ko kaya wala akong galit. Ngiting aso na tanong ni Shen Yuan, ako. Ano tingin mo sakin? Namula si Professor Lee, napatitig sa kanya, pero hindi agad nakasagot. I got so much motherfucking right now.